Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Nandito ako ngayon sa magandang tanawin dito sa Antipolo City. Ito, natatanaw natin yung Kanyata ito, no? Ortegas. Ortegas ito, Ortegas. Napakaganda ng tanawin, ano? Masarap magtayo ng bahay dito. Parang nasa Baguio tayo. Okay. So sa ngayon kasi ako'y nag-relax, unwind muna. Baka sakali maisuhan tayo na naman ng inciting to sedition. Pero kay mag-alala mga kababayan, ano, pag na-educate ko na yung Pilipino, tayo na yung mag-file ng inciting to sedition and rebellion, ano? Dahil kay Marcos nagkagulo-gulo ang Pilipinas. Para bang ito yung sistema na doktrinado ng komunista. Alam mo yung komunista kasi, para sa kalaman ng lahat, ang objective kasi ng komunista, guluhin ang isang lugar, magkagulo-gulo. Para kung sakali nagkagulo nga, ang sisihin ang gobyerno. So ito yung ginagawa ni Marcos ngayon. Kasi maaring na-cross-train na si Pangulong Marcos sa komunista. If you recall mga kaibigan, EDSA 1, ang EDSA 1 ay ang kakampi nila yung Katoliko at ang NPA, komunista. Kakampi na ng EDSA 1 yun, ha? Napatalsik si Marcos Sr. Pangalawa, yung EDSA 2, kakampi nila ang komunista uli at ang pare. Pero ngayon baliktad na ngayon. Ang kakampi ng gobyerno ngayon ang pare at ang komunista. So ito yung pinagkaiba ngayon sa sitwasyon sa ating bansa. Kaya maging mapagmatyag tayo. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga apo. Dahil hindi natin alam na ang Communist Party of the Philippines nakapasok na sa malalim na gobyerno. Hindi natin alam, baka si Marcos na yun. Ano? Hindi natin alam, baka nasa loob na ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines. So ito ay hindi ako nananakot. Ako ay nagpaalala lamang sa lahat ng nasa gobyerno ngayon. Nagpaalala lang ako sa gobyerno, baka huli na tayo. Baka huli na tayo. Saka tayo magsisi pag huli na. Ang iniiwasan natin dito, kaibigan, civil war. Tayong Pilipino maglaban-laban, mag-away-away. Yun yung iniiwasan natin ngayon mga kaibigan. Ito ay opinyon ng isang Pilipino na nagmamahal sa bayan. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa edad kong 13 anyos, sumabak na ako sa military training at napalaban ng 14 anyos. Lagi kong inuulit ito sa inyo mga kaibigan, mga kasangkayan, para makita nyo kung ano ang credibility ko na magsalita sa sitwasyon sa ating bansa. I am now 65.
going to 66. Ano? Hindi natin alam. Sa nabasa ko at narinig ko sa ibang opinion at opinion ko, may mga paras kami ng opinion. Anong opinion? Na parabang ang ating Pangulo ng Pilipinas, parabang naghihiganti sila sa taong bayan. Dahil yung panahon nila, panahon ng kanyang ama, ay pinalaya sila sa bansang Pilipinas. Ngayon, nakaupo sila. Para bang naramdaman natin na pinaghihigantihan ang taong bayan. Yun yung aking pakiwari. Hindi ko alam kung sa ibang mga kababayan natin. Hindi natin alam kung kababayan natin ganun din ang kanilang opinion. Pero iyan ay opinion ko, mga kaibigan. Nalulungkot lang ako sa bansa natin na buong akala natin tinulungan natin si Pangulong Marcos para gaganda ang Pilipinas. Yun pala, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon of pesos ninanakaw. Saan niya dinadala ang pera? Maaring yung pera na yan lalabas sa 2027 and 28 para babayaran lahat ng mga Pilipino na mukhang pera ang mga ibang Pilipino. Sabi nga ng misis ko na hindi nga gaano nakikialam sa community. Yung mga kababayan natin, mabigyan lang ng 2,000, 5,000, masaya na sila. Pero hindi alam nila, bilyon-bilyon of pesos ang ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Yun yung masaklap, mga kaibigan. Sana magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Kung ang Communist Party of the Philippines ay magaling sila magkumbinsi, ang gobyerno natin wala sa kanilang isip yan. Ang mga nasa gobyerno ngayon, wala silang inisip kung hindi magkaposisyon at magkapera. Ganong kagaman ang mga Pilipino. Ako umabot sa 40 years sa gobyerno, pero hindi ako nag-isip paano magkamkam ng pera. Ang iniisip ko paano ko matulungan ang bansa ko. Yun yung aking mga ginagawa. Kaya mga kasangkayan, sana naman maisip ninyo kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Dahan-dahan na tayong sinasakop ng mga nasa gobyerno na inuubos nila ang kaban ng bayan. Kami ngayon tuloy na lumalaban sa katiwalian sa gobyerno. Kami pa ang masama. Na ang aming layunin lamang namin ay mapigilan ang malawakang nakawan sa gobyerno. Yun yung amin. Now, kung lagi niyong idinudugtong sa amin ang Duterte, kung ikaw ba'y lumalaban sa korupsyon, ikaw ba'y Duterte, parang mali. Kami lumalaban sa korupsyon dahil ayaw namin maghirap ang aming mga apo pagdating ng panahon. So, mga kaibigan ko, ituloy ang laban korupsyon, laban sa katiwalian. Hayaan nilang ninyo kung yan man ang gusto nilang mangyari, mga kaibigan. So, siguro yun lang mensahe ko sa inyo, na sana magising tayo sa katotohanan. Nananawagan ako sa bayan ng Pilipino na lagi niyong imulat ang inyong kaisipan
natulungan natin ang ating bansa. So, siguro yun na lang muna ang mensahe na ipaparating ko sa inyo. Dahil nasa kwan tayo nasa labas. Sinamantala ko lang ito. Magandang tanawin. Nakalaya ka na. Nakalaya na din si yung club, pinakala na ni nanay. Okay, maraming salamat sa mga mga kasama natin. Maraming salamat. Tuloy lang natin ang laban sa nakawan sa gobyerno. Thank you.